Ayaw ka matay kay Diyos ko. Ang mahal mo. Hi guys! Welcome to FRMPH. Our agriculture journey. Wow, agriculture! Pananom journey in hopes of adding cash flow or income one step at a time. If you're on my social media account, masusubaybayan mo, the things that we are actually posting are gardening, farming, financial stability, and stuff like that. And this is one of that. If wala pa, not to worry. You could follow our pages, like and subscribe and follow, and yeah, it would mean a lot. So, aside sa mga major natin na mga tanim or mga crops dito sa FRMPH. Wow! Meron din tayong, of course, yung iba pang mga high value na mga crops, which is paminta. So, itong paminta na to, kinuha ko to balik kay Ma'am Donna from Lang Cotabato. So, ganito kahaba yung yung bunga niya compared dun sa mga nauna ko mga pinost last 3 years ago. Binili ko yun sa ibang nursery. Ngayon, ang bumunga siya mga hanggang dito lang siya, or mga around 2 inches lang, ganito ganyan. Compared this one hanggang dito sa isang kamay talaga siya. Kaya it really pays to have your seedlings from legit nurseries para hindi kayo magaya sa akin. It took me 3 years to realize na hindi pala siya yung maganda na variety. So, yeah, I highly recommend siguro the nursery which I had, si Ma'am Donalyn. So, hopefully after 3 years, I'll update you guys as well. So guys, mauni siya diri ang atong butangan og paminta. So, if anyone of you doesn't know what is paminta is, so they are actually vine type. So, kaya kailangan siya ng parang sarili niyang magdadala sa kanya sa bigat niya. So, yan. Si Papa, dyan na namin itatanim sa mga poste. So, overall, 6 to siya lahat. Four, 5, 6. Tapos may isang mulberry and then isang passion fruit. So, since earlier nasa poste man yung isa, dito naman is yung may buhay na siya na madridiag. Dito siya gagapang yung yung ating paminta. Wow, gagapang. Dito natin nilalagay yung isa pa. Para may mapagapangan yung paminta, so nilagay na talaga natin siya near the fence and also sa mga madridi cacao at saka sa poste. But of course, we also ensure na malayo-layo siya sa mga dragon fruit. Tubo. Ayaw ka matay kay Diyos ko. Ang mahal mo. Ibang klaseng plantito kasi para bibili ng kung ano-ano na nagustuhan. Pero ito siya guys, maganda kasi ito siya guys. Kasi mga ganun kahaba yung yung bunga. Ipapunta sa natin sa matindi cacao para dito talaga siya gagapang. So we'll have another one dito sa gitna ng yan, saka ito. So dito malapit sa gitna na malayo din na konti dito sa dragon fruit na to.
para di masayang. So ang iba nito, since anim lang naman, is naka straight up lang din dito sa fence na pinagtatanan namin ngayon. So pangatlo to siya, so mayroong pang 4, 5 at 6. So we better have some updates on this one, and don't worry guys, we'll keep you posted. And for those na mga may gustong malaman kung how we planted this, ano mga nangyari after, at tapos saan namin nakuha again, you could just comment down below. Including our part 2, we will be actually discussing kung ano yung mga benefits on having paminta, ground pepper, and then ano yung mga economic benefits nito. Pang-upat na pa. Next one, the 4th, I want the 5th na ni siya, tapos the 6th dito. 5th one. Kumana ang kuan? Paminta? Di na pa isa, kay uno mala, di ba? For the last seedling pala, hindi natin siya nakuna ng video. So, pasensya na guys. Pero, as what I mentioned before, meron to siyang pang-anim na seedling. So, stay tuned for updates! So, follow us guys on our journey on planting this, on pest management, anong mga itatanim, anong mga ilalagay natin na mga implements, especially dito sa kalamansi, sa avocado, sa nangka. Kami tayong topic, huwag kayong mag-alala. So, hindi tayo mawawalan ng mga topic na mga pwede pag-usapan. And I really think that you will also enjoy. So, buyers!